slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Ito maganda, yung bang bago maganda. Siyempre hindi siya malutong. Hi, sama kayo sa amin. Hello mga friends, mga friendship, sama kayo sa amin. Ayan, mag-ano lang tayo. Ang tawag dito. Punta kami sa Saturday banking ng... Akin na nga yung ano, may sunglass ako dyan eh. Nasisilaw ako eh. Yan, sunglass ko. Silaw. Saturday banking dito sa EB Mall. Bagong mall dito. Ayan, bagong mall siya. Nakakasilaw po. Efren Bartolome Mall. Nakakasilaw. Ayun no. Pasyal lang dito sa may Bulacan. So ayan po ang paligid. Ayan ang paligid. Ayun, hindi natuloy yung God namin. Delikado kasi baka mamaya dumating yung bagyo. So, safety first. Mahirap nang magsisi. Di bali nang hindi natuloy, at least kaysa tumuloy ka, tapos bigla namang nagkaroon ng aberya dahil lumakas yung ulan. Baka hindi tayo makabalik dito sa Bulacan. From Zambales, Dawal, Zambales, sana po ang punta namin. Okay lang yan. May mga ibang pagkakataon pa naman. So ito, yung malapit po ito sa Grotto Vista, doon sa mga nakakaalam na tuwing mahal na araw, maraming namamasyal dito sa Grotto Vista. So meron doong mga 13 ba yun? Stations of the Cross. Doon yun sa simbahan hindi. Oh, pero malapit yun dito. Kasi hinasabi ko lang sa kanila yung landmark. Yun po yung landmark dito. Ayan. Ayan, malapit na po tayo. Parang dyan ang entrance. Oo. Nakakatuwa lang kasi may Saturday banking sila para sa mga katulad po nating nagwo-work na wala tayong oras pumunta sa bangko ng Monday hanggang Friday. Doon sa kabilang side yung video ha. Dito mo igaganyan. Oo, kasi galing na ako dito, alam ko na eh. Doon banda doon yung video. Pasok mo dyan, yan. So ayan po ang tinatawag na EB Mall. Sa more pa doon kasi nandun yung May parking ba doon? Opo, meron po. Video, ayun yung video, nakita mo na? Pwede mo itapat doon sa may video. Okay. So hanggang video po tayo. Ganun lang po. Bye! Ganun lang kaiksi ang ating video na live pagbiyahe dito. Saan na yung video? Ayun. Ayan o. Okay. Di ba Finish pag na. ako sa lilim? O sige, hanap ka ng parking na lilim. Saan ba yung may Ay, parking? TikTok yan sa T. Yan. Hi guys. Buksan na po natin itong regalo sa atin ni Joy Camille na ano yung binigay sa atin. Eto, tingnan natin kung ano siya. So it's early morning. Meron tayong regalo na bigay ni Joy Camille. Bubuksan natin. Nakalagay naman sa kanya, wow, I love it. Pang hair. So maganda to, pang hair siya. Yun. Oh, ang ganda. Ang ganda. Oh. Ayan. Pang hair siya talaga. Pang buhok. Gusto ko yan. Maano natin yung buhok natin. Maayusan natin yung buhok natin. Dryer. Dryer pala siya. Akala ko plancha. So, ayun. May ganon. Dryer. Okay, para laging tuyo ang buhok natin.
para makita. Makita ninyo. So, para hindi electric pa ng pampatuyo natin lagi sa buhok. Muli sa inyong lahat. We are very happy here at Daniel A. Abenal Elementary School that you have come here para maka-learn and so you could also practice to reach out with our young people na isa rin kayo sa aming mga stakeholders. Medyo i-sum up ko na. Si Ma'am Gina is, sabihin natin, leading advocate ng school natin at ng division. So medyo, since maganda na, medyo yung takbo ng mga programa, I can also give you a glimpse of it para may idea din kayo na bakit ba sila busy doon sa mga programa na yun. Ano ba yun? Ano ba yung halaga nun, impact nun na dapat nyung pagpukusan kaya sila nang gigil doon. Lahat po ba kayo ay mga BEd or BES? Ay, okay. Elementary. Yes. Mga anak. Kasi kung BES, medyo na yun, specialization na kayo ng different fields. Kung sa science ba kayo mahusay, sa math, o sa English, di ba? Ganun, pumupulso. Pero sa DEF is general edu tayo kaya dapat medyo well-rounded po tayo. At sobrang laki ng puso natin dahil tayo yung dapat na mag-drive sa mga bata. Lalo pa iba yung panahon, iba yung sitwasyon, nagkaroon ng mga ibang mga struggles, hindi lang ang mga working force, kundi yung mga nanay, tatay, mga bata ang maapektuhan. So, kung bumalik po sila sa paaralan, expected, ang laki ng gato kasi 2 taon na hinto. So, although we have tried our best na yung mga modules na iba-iba pang klase, na hybrid or online or ganito, siyempre hindi ka pa rin maka-expect na 100% accurate yung magiging assessment po natin doon dahil ayaw ka sa kanila, bawal ka dahil nakaganyan ka, di ba, nakalahat bawal. So, although may mga pin-provide ang ating national government and ang division office natin, pwede pa naman natin magamit, i-modify lang natin ng konti. No? Lawa ka ng pag-inisip, ha? Okay? Modify lang natin ng kaunti para makita nyo kung saan kayo pwedeng maging kabahagi. Yung saan kayo pwedeng mag-participate. So, dahil tapos na yung pandemya, siguro hindi na ako masyadong mag-dwell dyan. Pero, hindi lang kayo po ito. Para sabihin nyo, bakit sa ibang school wala naman ganito. So, bahala na sila sa kanilang strategy. Kami ang strategy namin sa aming maliit na paaralan dahil nakaunti ang guro. Natural, lagi kami hirap behind. Kasi nga, kung konti yung gumagawa ng malaking gawain na kaparis din ng sa malaki or integrated or whatever ng school para pareho kami ng requirements na hinihingi na kailangan mag-comply plus na bata. Wala kayong advisor and the assistant who will do all the rest of the requirements. So parang sa teacher lang po yun. So anyways, syempre pinakabida sa elementarya ay ang pagbabasa. Tama po ba? Naniniwala kayo dyan? Kasi doon mabuigat, doon magsisimula. Kapag yung bata is walang interest sa pagbabasa, medyo pinakakatakot niya. At saan yung magsisimula sa palagay sa paaralan ba? Sa formal schooling? Or sa bahay? Correct, di ba? Long time ago pa yun, yung parang ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Makita mo ang illustration, ano ba yung anak nandun si nanay, gano'n parang nagbabasa. Usually gano'n, tapos may isang maliit na lang parang gano'n. So, still kahit naging moderno na gano'n pa rin. Kaya lang mas malaki yung hamon, dahil ang daming kalaban. Andiyan yung mga gadget. Kasi pati si nanay, pati si tatay, nagsa-cellphone, nag-AML. So, it's very difficult to dito yung parang i-enforce mo yung bata na, anak, magkano, i-regulate mo. Ikaw nga, hindi maka-regulate. Parang si ate nga po, kanina pa po siya dyan. Kunyari sabi ng nanay, ate, matay mo kapatid mo ako yung cellphone. Pag-isip mo, hindi ka na siya. So, being teachers, tayo po yung magpapasimula sa sarili natin kung posible ba, kaya ba? And then kung kaya naman, syempre, ibababa po natin siya. Tayo minsan nag-struggle din po ano ang gagawin natin. Pero since tayo ay driver ng ating ng ating bansa, ng ekonomiya at ng lahat-lahat ng angulo kasi dadaan sa kamay natin lahat ng mga bata. So, I'm not saying na hindi mahalaga yung academics, pero dapat yung pabuo ng bata. Diba? Sabi nga natin, kahit kabisado mo ang buong aklat, kung paglabas mo ng paaralan, hindi mo na alam kung paano mo gamitin yung lahat ng memorya mo, inalam mo,
master mo yan, 100% perfect ka sa exam. Pero nakulangan si teacher o si nanay ng pagbababa, application, so ka ng real life, magkakaproblema din yung bata. Kasi, parang sa ibang bansa, say, kunyari sa example sa China, kung yung mga bata masyadong sa result, parang ang focus lang nila ganun. Parang nagiging tuloy silang kabisote. Kaya pagka dinala mo sila sa on the job, medyo natataranta na sila. Kaya doon tayo panalo. Okay? Kasi yung Pinoy, very kinoconnect natin yung ating mga napag-aaralan sa real life. Siguro din dahil marami sa atin mahirap lang. Kaya parang yung sabihin pagdating sa bahay, medyo adapt agad. Hindi ganun. So, ang ibig ko sabihin, kaya ano siya.